Bakit ngayon ang buong mundo ay nabighani sa Pilipinas? May kamalayan ka ba sa pambihirang kaganapan na nangyayari ngayon sa buong mundo? Ang mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay halos bumigay na dahil sa dami ng mga aplikasyon. Ang mga tiket sa eroplano ay naging parang ginto at ang mga desperadong sigaw ng mga taong handang ibenta ang lahat para lamang makapunta sa Pilipinas ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang matinding pagkahumaling na ito ay umabot na maging sa isang marangal at tradisyonal na pamilyang Maharlika sa Britanya. Walang halaga ang pagpunta sa islang bansa na iyon sa malayong silangan. Mariing sinabi ng isang matigas ang ulong ama na may malaking pride. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa lupa ng Pilipinas, ang kanyang pananaw ay biglang gumuho. At sa huli, siya ay napaluha. Ano nga ba ang kanyang nasaksihan sa Pilipinas? Ano ang nasa likod ng Philippine Fever na ito na naging dahilan upang gumawa ng isang espesyal na ulat maging ang BBC? Ang mukha ng Pilipinas na hindi mo alam ay malapit ng mabunyag. Ang dahilan kung bakit dinudumog ng buong mundo ang Pilipinas. Mga visa application na umaapaw sa mga embahada, mga pasaherong dumarating sa Naya na lumampas sa 200,000, isang malaking kaguluhan ang nagaganap sa buong mundo dahil sa pag-aagawan sa mga tiket papuntang Pilipinas. Ang mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay punong-puno ng mga taong nag-apply para sa visa. At kahit na tumaas ng ilang beses ang presyo ng mga tiket sa eroplano, maririnig ang mga desperadong sigaw ng bilhin na natin na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakuha ng tiket at ng mga hindi. Ang bilang ng mga dumarating na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, NAAA, at iba pang mga paliparan ay umabot sa mga record-breaking na numero. Sa madaling salita, isang pandaigdigang pagkahumaling sa Pilipinas ang nagaganap. Ang malaking alon na ito ay hindi nakaligtas maging sa isang marangal na pamilyang Maharlika sa Britanya. Nang ipahayag ng kanilang pinakamamahal na mga anak na babae na nais nilang pumunta sa Pilipinas. Hindi makapaniwala ang kanilang mga magulang at sila mismo ang sumakay sa eroplano, ngunit sa sandaling lumapag sila sa paliparan ng Pilipinas, ang kanilang mga pinaniniwalaan ay biglang nadurog. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na dahilan kung bakit ito dinudumog ng mga tao mula sa buong mundo? Maging ang BBC ay gumawa ng isang espesyal na ulat tungkol sa kaganapang ito. Ngayon, ibubunyag namin ang katotohanan. Ngunit bago iyon, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas magagandang video. Magandang araw. Ako po si Sophie. Ipinanganak ako sa isang marangal na pamilya sa London at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang medical research institute. Ang aking buhay ay isang walang katapusang paulit-ulit na gawain. Gumigising sa parehong oras, naglalakbay sa parehong ruta papunta sa trabaho, at sinusuri ang parehong mga datos. O hindi bababasa. Hanggang sa umagang iyon, nang ang aking tahimik na mundo ay biglang nawasak. Ito ay isang ordinaryong umaga. Ang pasilyo ng subway sa King's Cross Station ay puno, gaya ng dati, ng mga yabag, ng mga paa. Ang pamilyar na amoy ng kape na may halong mamasa-masang hangin ay sumalubong sa akin. Bigla, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Ah! Kasabay ng isang malakas na kalabog, may nakita akong bumagsak sa sahig. Isang matandang lalaki na may puting buhok. Hawak niya ang kanyang dibdib, paulit-ulit na ibinubuka at isinasara ang kanyang bibig na parang isang isda na inalis sa tubig. Tulungan ninyo siya! Tumawag kayo ng ambulansya! Ano ang gagawin natin? Ang mga tao ay nagsisigawan lamang ngunit walang sino man ang lumapit. Ganoon din ako. Ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig at hindi ako makagalaw. Ang aking puso ay malakas na kumakabog. Ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. At sa sandaling iyon, tumabi kayo!
Doktor ako. Isang lalaki ang sumugod mula sa gitna ng mga tao. Siya ay isang asyano na may itim na buhok at malinis na anyo. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa tabi ng matanda. Sir, naririnig niyo po ba ako? Tanong niya, habang marahang inaalog ang balikat ng matanda. Nang walang makuhang tugon, agad niyang idiniin ang kanyang mga daliri sa leeg ng matanda. Walang pulso, cardiac arrest. Ang kanyang mga kilos ay napakakinis na parang agos ng tubig. Tinanggal niya ang mga butones ng damit ng matanda at ipinatong ang kanyang mga kamay sa gitna ng dibdib nito at nagsimula siyang mag-compress ng malakas. Isa, dalawa, tatlo. Ang kanyang boses na nagbibilang ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ikaw na nakapulang coat. Bigla niya akong tinitigan. May AED sa pader! Dalhin mo dito! Ang aking katawan, na kanina'y hindi makagalaw, ay biglang kumilos. Nakita ko ang pulang kahon sa pader. Tumakbo ako at kinuha ito. Habang tumatakbo ako pabalik dala ang mabigat na makina, patuloy siyang nag-chest compressions. May mga butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nagkamali. Magaling. Idikit mo ang mga pad, sabi niya, habang binubuksan ang AED. Nakikita mo ang larawan, di ba? Sundin mo lang yan. Nanginginig kong idinikit ang mga pad sa dibdib ng matanda. Isang boses mula sa makina ang nagsabi, "Analyzing. Do not touch the patient. Lumayo kayo." Sigaw niya. Kasabay ng isang electric shock, tumalon ang katawan ng matanda. Muli niyang sinuri ang pulso. Wala pa rin. Itutuloy ko ang compressions. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Ngunit hindi siya tumigil. Tiyak na masakit na ang kanyang mga braso, ngunit wala kang makikitang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tanging ang determinasyon na iligtas ang buhay na iyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Nang dumating ang mga paramedic, umubo ang matanda at iminulat ang kanyang mga mata. Ligtas na siya. Isang malakas na palakpakan ang sumabog mula sa paligid. Bravo! Ang galing! Ngunit tahimik siyang tumayo. Pinagpagan ang kanyang damit. At akmang aalis na. Sandali lang! Hinawakan ko ang kanyang braso. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo. Ngumiti siya ng may hiya at umiling. Wala po iyon. Ginawa ko lang ang nararapat. Kahit man lang pangalan mo. Isang hamak na dumadaan lang po. Bahagya siyang yumuko at nawala sa gitna ng mga tao. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang kanyang malalim at mainit na mga mata ay naiukit sa aking puso. Habang pauwi, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Ang kanyang tapang na sumugod nang walang pag-aalinlangan habang ang lahat ay nag-aatubili. Ang kanyang husay sa pagliligtas ng buhay at ang kanyang pag-alis nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang gabing iyon, napagtanto ko. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakakilala ako ng isang tunay na bayani. Ang binatang Asyano na hindi ko man lang alam ang pangalan ay nagsindi ng isang maliit na apoy sa aking nanigas na puso. Nang gabing iyon sa hapunan, ang aming malaking hapagkainan ay kasing lamig at tahimik ng isang glacier sa ilalim ng kristal na chandelier. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang sumisira sa katahimikan. Ang aking isipan ay puno ng mga pangyayari kaninang umaga. Ang magulong ingay, ang mga sigaw ng mga tao, at ang kalmadong boses ng isang lalaki na nagpatahimik sa lahat. Ang aking puso ay nanginginig pa rin sa alaala. Ang aking ama, habang eleganteng umiinom ng alak, ay nagsasalita, gaya ng dati, tungkol sa karangalan ng aming pamilya. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang mga salita ay parang hungkag na mga kabibe. Naglakas loob akong magsalita. Papa, kaninang tanghali sa King's Cross Station, may nakita akong isang binata na nagligtas ng buhay. Nagpakita ng kaunting interes ang aking ama. Ngunit nang sabihin kong ang binata ay isang Asyano, ang kanyang tingin ay biglang lumamig. Ngumisi siya at ibinaba ang kanyang baso ng alak. Sophie,
Magkaiba ang tapang at karangalan. Hindi asal ng isang maginoo ang mag-iskandalo sa isang krisis. Pero Papa, wala siyang hiniling na kapalit. Sabi ko ng may lakas ng loob. Iyan ang kanilang paraan, Sophie. Mariing sabi ng aking ama. Nagpapanggap silang mapagkumbaba para makakuha ng atensyon. Sa sandaling iyon, sumabat ang aking kapatid na si Emily. Ate, baka naman Pilipino siya. Tanong niya na may nagniningning na mga mata. Parang Pilipino nga siya. Ang kwarto ni Emily ay puno ng mga litrato ng P-pop idols at mga merchandise ng teleserye. Ate, alam mo ba, ang mga pinaka-cool na lalaki sa London ngayon ay mga Pilipino. Sila ang the best. Kumunot ang noo ng aking ama. Emily, iyang kabaliwan mo na naman sa Pilipinas. Huwag mong pag-usapan yan habang kumakain. Marahang saway ng aking ina. Mahal, nagbabago na ang panahon. Elizabeth, 500 taon nang. Pinangangalagaan ng ating pamilya ang karangalan ng Imperyong Britaniko. Nakalimutan mo na ba? Ngunit ang panukat sa aking puso ay tuluyan ng kumiling sa isang panig. Ang karangalan ng aking ama na ipinagmamalaki ang pangalan at dugo ng aming pamilya. Kumpara sa buhay na karangalan ng binatang iyon, na nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita, nang hindi man lang nagpapakilala. Naramdaman ko na hindi na ako maaaring manatili sa mundo ng aking ama tulad ng dati. Hindi ko pa alam ang pangalan ng lalaking iyon, ngunit nararamdaman kong nagsimula nang umagos ang aking buhay sa isang bagong direksyon. At makalipas ang ilang araw, tunay ngang sinagot ako ng tadhana. Sa pagdating ng katapusan ng linggo, tumawag ang aking kaibigan na si Olivia. Sophie, palagi ka na lang nasa bahay. Kailangan mo ring maranasan ang ganitong klaseng excitement. Pilit niya akong isinama sa Stamford Bridge Stadium. Isang malaking laban sa Premier League. Chelsea, laban sa Manchester United. Mahigit 40,000 manonood ang pumuno sa stadium. Halos mabingi ako sa sigawan. Ang mga manlalaro ay tumatakbo sa field. Habang ang mga tao ay sumisigaw habang umiinom ng beer. At sa sandaling iyon, ang anak ko! Isang sigaw ang narinig mula sa unahan. Isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang ay namumutla at hawak ang kanyang lalamunan. Max! Max! Ang ama ay nagpapanik at malakas na tinatapik ang likod ng bata. Huminga ka, please! Ngunit ang bata ay bumubuka na lamang ang bibig at walang boses na lumalabas. Isang piraso ng hotdog ang tuluyang bumara sa kanyang lalamunan. May doktor ba dito? May doktor ba? Umiiyak na sigaw ng ina. Ang mga tao sa paligid ay abala sa pagkuha ng kanilang mga cellphone para mag-video o nagkakagulo lamang. Ang mga labi ng bata ay nagsisimula ng mangitim at sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses. Ang lalaking tumatakbo at itinutulak ang mga tao. Itim na buhok, mabilis na kilos. Hindi kaya, siya nga ang binata sa subway. Sa isang iglap, naintindihan niya ang sitwasyon. Hinawakan niya ang balikat ng ama at mariing sinabi, "Doktor ako. Hayaan niyo ako." At walang pag-aalinlangan, niyakap niya ang bata mula sa likuran. Hawak ang maliit na katawan ng bata sa tamang anggulo. Inilagay niya ang kanyang kamao sa ibaba lamang ng sikmura nito. Walang reaksyon. Pangalawang pagdiin. Wala pa ring lumalabas. Ang buong stadium ay tumahimik. 40,000 tao ang nakatingin sa isang bata at isang binata. Pigil ang kanilang hininga. Gah! Isang malakas na tunog ang narinig kasabay ng pagtilapon ng piraso ng hotdog mula sa bibig ng bata. Waa! Umiyak ang bata. Ligtas na siya. Max! Oh, Max! Niyakap ng ina ang bata. Hinawakan ng ama ang kamay ng binata at paulit-ulit na yumuko. Salamat po. Maraming salamat po. Iniligtas niyo ang anak ko. Ang buong stadium ay napuno ng palakpakan. May sumigaw. Hero! Bravo! Sa malaking screen, ipinakita ang replay ng nangyari. Naka-close up ang mukha ng binata. Habang mahinahon niyang inililigtas ang bata,
Tumayo ang mga manonood at binigyan siya ng standing ovation. Ngumiti siya ng may hiya, yumuko, at akmang babalik na sa kanyang upuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya maaaring palampasin. Iniwan ko si Olivia at tumakbo. Sandali lang, hinawakan ko ang kanyang braso. Lumingon siya. At nang makilala ako, lumaki ang kanyang mga mata. Ah, kayo po, yung sa subway. Oo, ako nga. Nagkita na naman tayo. Ang puso ko'y mabilis na tumibok. Parang hindi na ito coincidence. Ngumiti siya ng may hiya. Nagulat din po ako. Hindi ko akalain na ganito kaliit ang London. Pwede ko na bang malaman ang pangalan mo ngayon? Tanong ko. Ah, opo. Ako po si Mateo. Mateo Santos. Ako naman si Sophie. Sophie Windsor. Nagkamay kami. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag. Galing ka sa Pilipinas? Tanong ko. Opo. Isa po akong emergency medicine doctor. Nandito po ako sa St. Mary's Hospital sa London para sa isang short-term training. Kaya pala napakahinahon at profesional mo. Sabi ko. Fan ka ba ng Chelsea? Tanong ko habang itinuturo ang stadium. Hindi po. Actually, hindi po ako masyadong maalam sa football. Sagot niya nang nakangiti. Binigyan lang po ako ng tiket ng kasamahan ko sa ospital. Hindi ko naman inasahan na mangyayari ito. 2 beses ka nang nagligtas ng buhay. Ang galing mo talaga. Bilang doktor, tungkulin ko po yon. Sa Pilipinas, kapag may nangyaring ganito, kahit sino ay tutulong. Hindi po kami tinuruan na basta na lang lampasan ang isang taong nangangailangan. Siguro, ganoon din ang gagawin ng ibang mga doktor na Pilipino, kahit sino ay tutulong? Anong klasing bansa ba ang Pilipinas? Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Hindi ko na malaya na lumabas na pala iyon sa bibig ko. Pagkasabi ko noon, nagulat ako at napatakip ng bibig. Ngumiti siya at inilahad ang kanyang cellphone. Siyempre, isang karangalan. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses kaming nagkita nang hindi sinasadya. At sa bawat pagkakataon, may inililigtas siyang buhay. Coincidence lang ba ito? O tadhana? Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pagkikitang ito ay babago ng tuluyan sa aking buhay. Pagka-uwi ko matapos makuha ang numero ni Mateo, 3 araw akong nakatitig lang sa aking cellphone. Bubuksan ko ang message screen, tapos isasara. Nanginginig ang aking mga daliri. Hi, si Sophie ito. Isusulat ko. Tapos buburahin. Naaalala mo pa ba ako? Isusulat ko. Tapos buburahin ulit. Sa sandaling kontakin ko siya, parang guguho ang aking ligtas na mundo. Sa aking isipan, umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama. Huwag kang makikipag-ugnayan sa mga taong hindi natin kauri, Sophie. Ngunit paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, ang mainit ng ngiti ni Mateo, ang kanyang tapat na mga mata, habang nagliligtas ng buhay. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang sarili. Sa halip, sinabi niyang iyon ay natural lamang at kahit sino ay gagawin din iyon. Sa wakas, sa ika-4 na araw, 2:00 ng madaling araw. Muli, salamat sa pagligtas sa bata noong araw na iyon. Kung may oras ka, gusto mo bang magkape? Pagkatapos pindutin ang send, nagtalukbong ako ng kumot. Ang puso ko ay parang sasabog. 5 minuto ang lumipas. Dumating ang reply. Hi Sophie, salamat sa message. I would be delighted. Pwede ka ba bukas ng hapon? May alam akong magandang cafe sa Covent Garden. Kinabukasan, dumating ako 1 oras ng mas maaga. Paulit. Ulit kong inayos ang aking buhok sa harap ng salamin. Nang dumating siya, muling tumibok ng malakas ang aking puso. Kanina ka pa ba? Tanong ni Mateo, habang nakangiting lumalapit. Hindi. Kararating ko lang din. Pagsisinungaling ko. Umupo kami sa isang maliit na cafe. Ang kanyang Ingles ay napakahusay. Kumusta ang London? Tanong ko. Maganda. Lalo na ang healthcare system, kahanga-hanga. Kahit na maunlad na rin ang sa Pilipinas,
Marami pa rin kaming dapat matutunan. Hindi ba't magaling din ang medisina sa Pilipinas? Sa ilang aspeto. World class na po. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa emergency response systems, success rate ng operasyon, at medical technology. May mga bahagi na po kaming nakahihigit na sa UK, pero nandito ako para pag-aralan ang mahabang karanasan at sistema ng Britanya. Isang sagot na puno ng pagpapakumbaba, ngunit may halong pagmamalaki. Nagpatuloy siya. Ang mga Pilipino po ay may malaking puso, lalo na kapag may nakikitang nangangailangan. Hindi po namin kayang tiisin. Naaalala pa po namin ang tulong na ibinigay ng buong mundo noong panahon ng pagbangon pagkatapos ng digmaan. Kaya itinuturo sa amin na ngayon, kami naman ang dapat magbalik ng tulong, ang digmaan. Ang digmaang laging ikinukwento ng aking ama. Ngunit ang digmaang binanggit ni Mateo ay hindi isang sugat, kundi isang alaala ng pasasalamat. Ang ganda naman ng pagtanaw ninyo ng utang na loob. Natural lang po yun. Dati, tumulong din ang Britanya sa aming medical aid. Palaging ikinukwento ng lolo ko na ginamot siya ng isang British medical team noon. Biglang uminit ang aking dibdib. Tinatawag ng aking ama ang Pilipinas na isang islang bansa sa malayong silangan, ngunit naaalala pa rin nila ang tulong na ibinigay noon. Nag-usap kami ng 3 oras. Tungkol sa medisina, kultura, at maging sa aming mga pangarap. Siya ay isang taong marunong makinig. Taos-puso siyang nakikiramay sa aking mga sinasabi, at kung minsan ay nagtatanong ng mga matatalinong katanungan. Actually, gusto po ito ng aking ama. Isang trabahong stable at marangal daw. Pero ikaw, iyan ba talaga ang gusto mong gawin? Walang sinuman ang nagtanong sa akin ng ganoon. Nag-alinlangan ako saglit bago sumagot. Actually, gusto kong tumulong sa mga tao ng direkta sa field. Gusto kong maging doktor, pero sabi ng ama ko, hindi raw marangal para sa isang babae na magkaroon ng kamay na may bahid ng dugo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mateo. Sa Pilipinas, maraming babaeng doktor ang napakahusay, at sila, higit kanino man, ay marangal at iginagalang. Mula noon, madalas na kaming nagkikita. Sa mga araw na wala siyang pasok, magkasama kaming pumupunta sa mga museo at naglalakad sa tabi ng River Thames. Ipinakita niya sa akin ang isang bagong mundo. Isang araw, makalipas ang 2 linggo, naglakas loob akong sabihin sa aking ama, Papa, may nagugustuhan po akong lalaki. Ibinaba ng aking ama ang kanyang diaryo at ngumiti. Talaga? Sino? Isang anak ng isang marangal na pamilya mula sa Oxford? Hindi po. Isa po siyang doktor. Isang doktor mula sa Pilipinas. Ang tasa ng tsaa ay nahulog sa sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa hapagkainan. Ano? Namula ang mukha ng aking ama. Pilipinas? Isang bansa lang yan sa malayong silangan. Isa pong maunlad na bansa ang Pilipinas, Papa. Magkaiba ang ating kultura. Bakit ka makikipag-ugnayan sa isang lalaking galing doon? Sa sandaling iyon, sumabat si Emily. Papa, alam mo ba kung gaano kaunlad ang Pilipinas? Isa itong economic powerhouse. Elizabeth! Ngunit ang prejudice ng aking ama ay kasintigas ng isang pader na bato. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagpa siya akong harapin siya. Pagkatapos ng komprontasyon sa aking ama, nagsinungaling ako sa unang pagkakataon. Pupuntahan ko lang po si Olivia, Papa. Sa katotohanan, pupuntahan ko si Mateo. Nakaramdam ako ng guilt, ngunit mas malakas ang kilig na nararamdaman ko. Nagkita kami sa Westminster Abbey. At si Mateo ay nakasuot ng casual. Hindi tulad ng dati, nakamaong at puting t-shirt. Bakit kaya napakagwapo niya? Ngayon, ako naman ang magiging tour guide mo sa London? Masayang sabi niya. Tour sa London? Hindi ba't dapat ako ang mag-tour sa iyo? Hindi, hindi. Ipapakita ko sa iyo ang espesyal na London na natuklasan ko. Naglakad kami sa tabi ng River Thames. Tinitingnan niya ang London sa mata ng isang turista. Alam mo ba ang tulay na iyan?
Itinuro niya ang Millennium Bridge. Binuksan ito noong 2000. Pero isinara rin pagkatapos ng 2 araw dahil masyadong umuuga. Inabot ng 2 taon bago ito muling binuksan. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Ang mga Pilipino, bago maglakbay, masusing nag-aaral. Mula sa kasaysayan ng bansa hanggang sa masasarap na kainan, inaalam namin lahat, sagot niya ng nakangiti. Tawag namin dyan, mas lokal pa sa lokal. Nang makarating kami sa South Bank, naamoy namin ang mga pagkain mula sa mga food stall. Walang pag-aalinlangan. Bumili si Mateo ng Indian curry, Spanish paella, at Thai pad thai, at ibinahagi sa akin. Okay lang bang kainin ito ng magkakasama? Gulat kong tanong. Walang hangganan ang pagkain. Basta masarap, okay lang. Sa Pilipinas, halos lahat ng pagkain mula sa buong mundo ay nandun na. Sa Maynila, makakakain ka ng kahit anong lutuin mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang pagiging bukas sa mga bagay-bagay ay bago sa akin. Ang aking ama ay hinding-hindi kakain sa mga food stall. Sige, punta na tayo sa lugar na gusto ko talagang ipakita sa iyo. Dinala ako ni Mateo sa isang maliit na restauran ng Pilipino sa isang sulok ng Earl's Court. Sa pasukan, may nakasabit na parol na may nakasulat na mabuhay. Ito ang pinakamasarap na restauran ng Pilipino sa London. Parang isang maliit na Pilipinas na rin. Pagpasok namin, sinalubong kami ng mainit na hangin, ang amoy ng nilulutong adobo at sinigang, at ang masayang usapan sa Filipino. Welcome, Sir Mateo. Masayang bati ng may-ari. Kasama mo pala ang girlfriend mo. Ngumiti si Mateo nang may hiya. Kaibigan ko po, si Sophie. Naku, napakaganda naman. Marunong kayang kumain ng pagkaing Pinoy ang isang dayuhan? Tuturuan ko po siya. Sagot ni Mateo. Inihain ang mga pagkain sa aming mesa. Kinilaw, kare-kare, lechon kawali, at isang mainit na kaldero ng sinigang na hipon. Lahat ba ito ay para sa atin lang? Gulat kong tanong. Kultura sa Pilipinas ang pagsalu-saluhan ang pagkain sa isang mesa. Malungkot kumain ng mag-isa, sabi niya. Tinuruan ako ni Mateo kung paano gumamit ng kubyertos, kutsara at tinidor sa paraang Pilipino. Ang aking mga kamay ay asiwa at laging nahuhulog ang pagkain. Naku, ang hirap pala. Dahan-dahan lang. Ganyan din ang mga bata sa Pilipinas sa simula. Hinawakan niya ang aking kamay para itama ang aking posisyon. Uminit ang aking mukha sa paghawak niya. Nang matikman ko ang sinigang, nabigla ako. Maaasim-asim, malinamnam, at mayaman sa lasa? Ang sarap, mas masarap yan kung may patis, sabi ni Mateo. Ibang-iba ito sa mga lasa ng pagkain sa Britanya. Sa Pilipinas, may kasabihan kami, ang pamilyang sabay-sabay kumain ay laging nagmamahalan. Ang pagsasalo sa pagkain ay pagsasalo rin ng puso. Kaya gusto naming makasama sa pagkain ang mga taong gusto naming maging malapit. Ang ganda naman ng ideya na yon, ang pagsasalo ng puso sa pagkain. Mula pa noong panahon nakakaunti ang pagkain. Ang pagsasalo ay isang mahalagang paraan ng komunikasyon. Ang diwa ng pagbabahagi, iyan din ang ugat ng aming hospitality o pagkamapagpatuloy. Biglang uminit ang aking dibdib. Itinuturing ng aking ama ang Pilipinas na isang malayong bansa lamang. Ngunit ang kanilang damdamin ay may malalim na kasaysayan at kultura. Pagkatapos kumain, habang paalis na kami, inabutan kami ng may-ari ng isang balutan. Ito, iuwi ninyo, dahil girlfriend ka ni Sir Mateo. Libre na yan. Naku, wag na po, sabi ko nang mag-alala. Ngunit pilit itong inilagay ng may-ari sa aking kamay. Sa Pilipinas, minsan mas bastos pa ang tumanggi. Bulong ni Mateo, sabihin mo lang, salamat po at tanggapin. Paglabas namin ng restaurant, nagtanong ako, kaano-ano mo? Yung may-ari, hindi po. Suki lang po niya ako. Bakit napakabait niya sa inyo? Kahit hindi kayo magkaano-ano. Ngumiti si Mateo ng mainit. Ganyan po ang mga Pilipino.
May bayanihan spirit kami. Nakaugat na po sa amin ang diwa ng pagtutulungan. Mula noon, mas lalo kaming naging malapit. Ngunit sa bahay, kailangan ko pa ring magsinungaling. Isang buwan na ang lumipas, mula nang makilala ko si Mateo. Isang Sabado ng umaga, nakita ko ang isa pa niyang mukha. Sophie, gusto mo bang sumama sa isang espesyal na lugar ngayon? Tanong ni Mateo. Sa telepono. Espesyal na lugar? Isang lugar na pinupuntahan ko linggo-linggo. Medyo mahirap ang gagawin. Pero okay lang ba sa'yo? Nagkaroon ako ng kuryosidad. Dinala niya ako sa silangang bahagi ng London, sa isang maliit na simbahan sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga walang tirahan. May nakasabit na lumang karatula. Free clinic. Anong ginagawa mo dito? Nagbo-volunteer po ako. Ginagamot ko ang mga taong hindi kayang magpagamot sa ospital. Pagpasok namin sa gusali, naamoy ko ang disinfectant at nakita ang 12-dosena ang mga walang tirahan. Iba't ibang uri ng tao. Dr. Santos! Masayang ngumiti ang isang matanda nang makita si Mateo. Dumating ka na naman pala ngayong linggo. Tio George, kumusta na po ang tuhod ninyo? Salamat sa iyo, mas mabuti na. Napakabisa ng gamot na ibinigay mo. Nagsuot si Mateo ng puting coat at nagsimulang magkonsulta. Tumulong ako sa tabi niya. Nag-aayos ng mga gamit at nagsusulat sa mga chart. Ang unang pasyente ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may malubhang ubo. Habang nakikinig sa kanyang dibdib gamit ang stethoscope, nagtanong si Mateo. Kailan pa po kayo inuubo, Mary? Mga 1 buwan na po. Pero wala akong perang pampaospital. Mahinahon siyang sinuri ni Mateo. Pagkatapos, kumuha siya ng gamot mula sa kanyang bag at ibinigay ito. Ito po ay para sa 1 linggo. Ubusin niyo po lahat, ha? At magkumot po kayo ng makapal kapag natutulog. Doktor, ang bayad po. Wala pong bayad. Pero may isa po kayong ipapangako sa akin. Inumin niyo po ang gamot at bumalik kayo sa susunod na linggo. Namuo ang luha sa mata ng babae. Salamat, Dr. Santos. Ang pangalawang pasyente ay isang dating sundalo na paika-ika maglakad. Lumuhod si Mateo at tiningnan ang kanyang paa. Sumasakit po ulit ang dati ninyong sugat, Michael. Ano po? Naiintindihan ko po. Mahirap po talaga yan. Sa sandaling iyon, lumambot ang ekspresyon ng matanda. Ikaw pa lang ang unang doktor na nakaintindi sa sakit na nararamdaman ko. Maingat na ginamot ni Mateo ang sugat at seryoso siyang nakinig sa mga kwento ng matanda tungkol sa nakaraan. Sa loob ng 3 oras, walang tigil si Mateo sa pagtingin sa mga pasyente. Ang nakakagulat ay naaalala niya ang pangalan at kasaysayan ng sakit ng bawat pasyente. Sam, may diabetes ka, kaya bawasan mo. Ang matatamis, ha? Nanggong. Nanggong balangan denong. Nanggong balangan denong. Ana, may hika ka. Kaya laging dalhin ang iyong inhaler. Sa tanghalian, habang nagpapahinga, nagtanong ako, paano mo naaalala lahat? Ang isang doktor ay hindi lang tumitingin sa sakit, kundi sa tao. Seryosong sagot ni Mateo. Kailangan mong tingnan ang buong buhay ng isang tao para magamot mo siya ng tama. Ang sakit ay isang bahagi lamang ng kanyang buhay, pero hindi ka naman kumikita dito. Ngumiti si Mateo. May kasabihan po kayong noblesse oblige, di ba? Ang mga may kaya ay dapat magbalik sa lipunan. Sa Pilipinas, may kasabihan din kaming, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Naging doktor ako dahil sa tulong ng lipunan. Ngayon, ako naman ang dapat magbalik. Dapit hapon. Pagkatapos ng klinika, lumabas ang lahat ng mga walang tirahan at kumaway kay Mateo. Salamat, Dr. Santos! Bumalik ka sa susunod na linggo. Isa kang anghel. Ngumiti si Mateo ng may hiya at isa-isang nagpaalam sa kanila. Sa harap ng mainit na tanawing iyon, hindi ako makagalaw. Sa mundo ng aking ama, ang mga mayaman at karangalan ang iginagalang. Ngunit sa mundo ni Mateo, ang mga nagbabahagi ng kung anong mayroon sila ang minamahal.
Sino ang tunay na maharlika? Sa aking puso, mayroon na akong sagot. At hindi magtatagal, sasabihin ko ang sagot na iyon sa harap ng aking ama. Pagka-uwi ko, isinara ko ang pinto ng aking kwarto at kinuha ang litratong kuha namin ni Mateo. Isang litrato sa harap ng klinika. Kapag nakikita ko ang kanyang mainit na ngiti, muling tumitibok ng malakas ang aking puso. Ate, anong tinitingnan mo? Pumasok si Emily nang hindi kumakatok. Nagmamadali kong itinago ang litrato, ngunit huli na ang lahat. Wow! Sino to? Ang gwapo! Nagniningning na parang mga bituin ang mga mata ni Emily. Umupo siya sa kama at nagsimulang mangulit. Napilitan akong ikwento ang tungkol kay Mateo, ang pagligtas niya sa matanda sa subway, sa bata sa stadium, at ang lingguhang libreng panggagamot niya sa mga walang tirahan. Wow! Isang magaling na doktor, bayani, at nagbo-volunteer pa. Parang bida sa teleserye. Pero tutol si Papa dahil Pilipino siya. Biglang tumayo si Emily at kinuha ang kanyang smartphone. Ipinakita niya sa akin ang mga artikulo mula sa BBC News, The Guardian, at The Times. Ate, alam mo ba kung gaano kasikat ngayon ang pop culture ng Pilipinas sa buong mundo? Nag-scroll siya sa screen at ipinakita ang mga ranking sa Netflix. Nasa itaas ang mga teleserye at pelikulang Pilipino. Lahat ng mga kaibigan ko sa school gustong-gusto pumunta sa Pilipinas. Ang hirap makapasok sa mga exchange program sa Manila. Si Jessica nga, sa isang kumpanyang Pilipino na nagtatrabaho, kinuha ni Emily mula sa kanyang closet ang isang t-shirt na may nakasulat na salitang Filipino. Malinaw ang mga salitang mahal kita. Nag-aaral ako ng Filipino. Pupunta ako doon sa working holiday next year. Nagulat ako. Kabaligtaran ng prejudice ng aking ama. Si Emily ay patungo na sa Pilipinas. Ate, nagbago na ang mundo. Ngayon, ang Pilipinas ang pinaka-cool. Seryosong sabi ni Emily. Kung pakakawalan mo pa ang doktor na yan, magsisisi ka habang buhay. Pagkaalis ni Emily, naglakas loob akong mag-message kay Mateo. Sabi ko, naging fan na niya ang kapatid ko at sinasabing ang Pilipinas daw ang the best. Ang mahalaga ay kung ano ang iniisip mo. Sophie, ang reply niya. Uminit ang aking dibdib. Nagpasya akong hindi na magtatago at haharapin na sila. Makalipas ang ilang araw, isang gabi ng katapusan ng linggo, ang buong pamilya ay nasa sala at nanonood ng BBC News. Umiinom ng whiskey ang aking ama habang nagbabasa ng diaryo. Narito ang headline ngayong gabi. Ibabalita namin ang isang milagro na naganap sa Stamford Bridge. Sa boses ng news anchor, napatingin ako sa screen at nagulat. Si Mateo ang nasa TV. Kamakailan, sa isang laro ng Chelsea, isang bata ang muntik ng mamatay dahil sa pagkasamid. Sa harap ng libu-libong manonood, isang binata ang nagligtas sa bata. Ipinakita ang CCTV footage mula sa stadium. Malinaw na makikita si Mateo na tumatakbo at mahinahong ginagawa ang Heimlich maneuver. Nakumpirma na siya ay isang emergency medicine doctor mula sa Pilipinas. Nagpatuloy ang reporter. Ang nakakagulat pa, isang buwan na ang nakalipas, siya rin ang nagligtas sa isang pasyenteng inatake sa puso sa King's Cross Station. Ipinakita rin ang footage mula sa subway. Malabo, ngunit makikita ang figura ni Mateo. Tumigil ang tasa ng tsaa sa kamay ng aking ama. Isang medical expert ang lumabas bilang komentarista. Ang antas ng emergency medicine sa Pilipinas ay world class. Mayroon silang mabilis at tumpak na kakayahan sa pagresponde. Marami tayong dapat matutunan sa kanila. Ibinaba ng aking ama ang diaryo at mariing tinitigan ang screen at mahina siyang bumulong. Ang binatang iyon, hindi lang sa salita, kundi sa gawa talaga nagliligtas ng tao. May halong pagkamangha sa kanyang boses. Hindi ang karaniwang pangmamata. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng lamat ang matigas niyang pader ng prejudice. Napakagaling na binata, sabi ng aking ina.
Sa sandaling iyon, bigla akong tiningnan ng aking ama. Sophie, ang lalaking madalas mong kinikita ay ang binatang iyan, hindi ba? Halos malaglag ang puso ko. Paano niya nalaman? Kitang-kita sa mukha mo. Dahan-dahang sabi ng aking ama. Lagi kang lumalabas na may ngiti sa labi. Papa, patawad po. Pero, itinaas ng aking ama ang kanyang kamay at pinutol ang aking sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Dalhin mo ang binatang iyan dito sa bahay. Po? Hindi ako makapaniwala. Gusto ko siyang makilala. Titingnan ko kung totoo nga ang nasa balita o mayroon siyang ibang itinatagong maskara. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Mateo. Gusto kang makilala ng aking ama. Dumating na rin ang panahon. Masaya akong formal na maipakilala ang aking sarili. Itinakda ang hapunan sa susunod na Biyernes. Ito na ang araw ng paghuhukom. Magagawa kaya ni Mateo na gibain ang matigas na pader ng aking ama? 7:00 ng gabi ng Biyernes, tumunog ang doorbell. Kasabay nito, kumabog ang aking puso. Nang buksan ko ang pinto, nakatayo doon si Mateo, nakasuot ng itim na suit, may madilim na kurbata, at may dalang isang buke ng bulaklak at isang bote ng alak. Maayos ang kanyang buhok, at makintab na parang salamin ang kanyang sapatos. Magandang gabi, Sophie, malambing niyang sabi. Pagpasok namin, nakaupo na ang aking ama, mula ulo hanggang paa. Sinuri niya si Mateo. Mainit siyang sinalubong ng aking ina, at nagniningning ang mga mata ni Emily habang kumakaway. Maupo ka, malamig na sabi ng aking ama. Magalang na nagbigay pugay si Mateo. Magandang gabi po, Lord Richard. Isang karangalan po na makilala kayo. Ako po si Mateo Santos. Perpektong British etiquette. Medyo nagulat ang aking ama. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula ang hapunan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ang aking ama. Ilang taon ka na? 32 po. Saan ka nagtatrabaho sa Pilipinas? Sa emergency department po ng isang universidad na ospital sa Maynila. Ibinaba ng aking ama ang baso ng alak at nagsimula na ang seryosong tanungan. Kaya mo bang panagutan ang aking anak? Ang mundong ginagalawan mo at ang mundong ginagalawan namin ay magkaiba. Naging yelo ang kapaligiran sa hapagkainan. Ngunit hindi natinag si Mateo. Sa halip, yumuko siya ng magalang at sumagot, nang may kalmado, ngunit matatag na boses. Lord Richard, habang nag-aaral po ako ng medisina, palagi kong iginagalang ang bansang Britanya. Tinaasan siya ng kilay ng aking ama. Opo, mula kay Fleming na nakatuklas ng penicillin, hanggang sa maraming mga pioneer na naglatag ng pundasyon ng modernong medisina ay nagmula sa Britanya. Noong mga panahong magulo ang mundo, maraming buhay ang iniligtas ng medisina ng Britanya. Ang aking lolo po ay isa sa mga nailigtas noon, at habang buhay niyang tinanaw na utang na loob iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Hindi niya inaasahan ang sagot na ito. Ang mga Pilipino po ay hindi nakakalimot sa utang na loob, at itinuturo sa amin na dapat naming ibalik iyon sa lipunan. Iyon din po ang dahilan kung bakit ako naparito sa Britanya, para matutunan ang inyong advanced na medical system at makapag-ambag hindi lang sa aking bansa, kundi sa buong mundo. Tumingin sa akin si Mateo at nagpatuloy. Ganoon din po ang pagmamahal ko kay Sophie. Ang biyayang ito na natanggap ko ay susuklian ko ng mas malaking kaligayahan habang buhay. Sa amin po, tawag doon ay pagtanaw ng utang na loob. Tumahimik ang hapagkainan. Tinitigan ng aking ama si Mateo. Hindi ito isang simpleng pagpapahayag ng pag-ibig. Ito ay isang sagot na may kasamang paggalang sa kasaysayan at pilosopiya. Napakalalim mag-isip ng binatang ito, sabi ng aking ina na may paghanga. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa mga mata ng aking ama. Kahit sino kayang sabihin yan. Pero ang Pilipinas ba ay isang lugar na karapat-dapat para sa aking anak? Isang islang bansa sa malayong silangan na may ibang kultura at kaugalian.
Ang Pilipinas po ngayon ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamaunlad na bansa sa mundo. Ang Maynila po ay sinasabing mas ligtas pa kaysa sa London. Ang ekonomiya po namin ay isa sa mga nangunguna sa mundo. Natigilan ang aking ama. Tila naguguluhan siya. Sa katotohanang mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa kanyang inaakala. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Emily. Papa, huwag kang humusga base sa luma mong kaalaman at prejudice. Emily, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Pilipinas at tingnan natin mismo? Malalaman natin kung totoo kapag nakita na natin. Isang biglaang suhestiyon, ngunit sa isang banda, ito ang pinakatiyak na solusyon. Mag-family trip tayo sa Pilipinas. Masayang sigaw ni Emily. Ako na ang bahala sa lahat. Mula sa plane tickets hanggang sa hotel, tiningnan ng aking ama si Emily na parang nababaliw. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Mateo. Magandang ideya po iyan. Ako po ang magiging tour guide ninyo. Gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na Pilipinas. Tumiim ang tingin ng aking ama. Ang Pilipinas na gusto mong ipakita. Ganoon ba? Hindi po. Mariing sagot ni Mateo. Ang Pilipinas kung ano talaga ito. Ang liwanag at ang anino. Lahat. Isang mahabang katahimikan ang namayani. At mula sa bibig ng aking ama, isang hindi inaasahang salita ang lumabas. Sige, sa isang salita ng aking ama, natigilan ang lahat. Ano? Talaga? Titingnan ko mismo. Para mahusgahan. Pupunta tayo sa Pilipinas. Talaga, Papa? The best ka. Nagsisigaw si Emily. Nagulat din ang aking ina ngunit ngumiti. Yumuko ng malalim si Mateo. Maraming salamat po, Lord Richard. Hindi po kayo magsisisi. Ako ang magpapasya. Kung magsisisi ako o hindi, malamig pa rin ang aking ama. Ito ay isang pagsubok. Sa iyo at sa iyong bansa. Umiiyak ako. Isang halo ng ginhawa at takot ang naramdaman ko. Kinuha na ni Emily ang kanyang smartphone at naghahanap na ng mga tiket. Business class sa Philippine Airlines. Ito ang maganda, di ba? Emily, kumalma ka. Bumuntong hininga ang aking ama. Ngunit hindi ko napalampas ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Tumayo si Mateo at sinabing, gagawa po ako ng itinerary at ipapadala ko sa inyo para makita ninyo ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng Maynila. Pagkaalis niya, nagkakagulo si Emily sa sala. Ate, pupunta tayo sa Pilipinas. Totoo ito. Ngunit ako ay nag-aalala. Paano kung hindi magustuhan ng aking ama ang Pilipinas? Matatapos din ang relasyon namin ni Mateo. Ilang araw ang lumipas, gabi bago kami umalis papuntang Pilipinas. Nakatayo ako sa harap ng salamin at tinitingnan ang aking mukha. Isang halo ng takot at pananabik. Paano kung ang Pilipinas ay isang lumang lugar, tulad ng iniisip ng aking ama? Ngunit kasabay nito, naaalala ko ang ipinakitang pagkatao ni Mateo. Ang kanyang tapat na pagliligtas ng buhay. Ang kanyang diwa ng paglilingkod. Ang kanyang magalang na kilos. Imposibleng maging masamang lugar ang bansang pinagmulan ng ganoong tao. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Emily. Ate, hindi ka makatulog? Oo. Medyo kinakabahan ako. Umupo si Emily sa tabi ko. Ate, huwag kang matakot. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Garantisado ko yan. Paano ka nakakasiguro? Nakita ko ang mga reaksyon ng mga dayuhan sa internet. Lahat sila nagugulat kapag pumupunta sa Pilipinas. Sobrang-sobra raw ang pag-unlad, ligtas, at mababait ang mga tao. Tuloy-tuloy ang kwento ni Emily. Ligtas daw kahit mag-taxi ang isang babae nang mag-isa sa gabi. At kapag nawalan ka ng wallet, ibabalik pa sa iyo. Malinis ang mga tren, masarap ang pagkain, pero paano kung madisappoint si Papa? Hindi siya madisappoint, magugulat pa siya. Mas futuristic pa kaysa sa London. Sa sandaling iyon, pumasok ang aking ina. Gising pa pala kayo. Umupo siya sa gilid ng aking kama. Pero mama, napakatindi ng prejudice niya. Maniniwala rin siya sa kanyang makikita
Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. At kung ang taong pinili mo ay ganyan, tiyak na maganda rin ang kanyang bansa. Mama, sa tingin niyo po, maganda ang pagtingin ninyo kay Mateo. Ngumiti ang aking ina. Kitang-kita sa kanyang mga mata. Ang binatang iyon ay totoo. Walang kasinungalingan. Mama, sa tingin niyo po, bakit biglang nagbago ang isip ni Papa? Nag-isip sandali ang aking ina. Ang iyong ama ay nirerespeto ang mga taong may gawa, ang 2 beses na pagliligtas ni Mateo ng buhay. At ang matapang na pagpapahayag niya ng kanyang saloobin kanina, iyon ang nagpabago sa kanyang puso. 2:00 ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng London. Pagkatapos ng 24 na oras, nasa Maynila na kami. Sa bansa ni Mateo, ang bansang kanyang ipinagmamalaki. Sa wakas, nagpasya ako. Hindi na ako matatakot. Huhusgahan ko ang Pilipinas sa pamamagitan ng aking mga mata, hindi sa prejudice ng aking ama. Nararamdaman kong babaguhin ng biyaheng ito ang aking buhay. At ang kutob na iyon ay nagkatotoo. Pagkatapos ng 14 na oras na flight, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, nagsimula na ang aming pagkamangha. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Bumati sa amin ang mga staff ng paliparan na may malalaking ngiti, hindi robot, kundi mga taong may tunay na init sa kanilang pagtanggap. Ipinakita sa amin ng isang staff na nakasuot ng barong ang daan. Dito po ang immigration. Have a pleasant trip. Wow! Ang babait nila! Sigaw ni Emily. Tahimik na tumingin-tingin sa paligid ang aking ama. Malalaking salamin na pader hanggang sa kisame. Sa mga LED screen, ipinapakita ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Nang makarating kami sa immigration, mabilis ang pila. Please scan your passport, sabi ng isang staff. Ngumiti si Mateo at sinabing, Lord Richard, mayroon pong mga e-gate. Tumingin lang po kayo sa camera. Nag-aalinlangan ang aking ama, ngunit nang dumaan siya sa gate, agad siyang na-verify. Wala pang 10 segundo, paano naging posible ito? Unang beses na nagpakita ng pagkamangha ang aking ama. Gumagamit po ang Pilipinas ng mga pinakabagong sistema, paliwanag ni Mateo. Isa po ito sa mga top class na smart airport sa mundo. Sa baggage claim, muli kaming nagulat. Ang aming mga bagahe ay nakalabas na at maayos na inilagay ng isang staff. Napakagalang, sabi ng aking ina. Habang papunta kami sa sakayan ng tren, sa airport shuttle. Isang malinis at modernong espasyo ang bumungad sa amin. Sumakay kami sa PNR Airport Express. Wow! May wifi at libre. Namangha si Emily. Ang bilis pa! Hindi mo to makikita sa subway ng London. Umandar ang tren. Kahit mabilis, halos walang yugyog, halos walang ingay. At nakita namin ang tanawin mula sa bintana, papunta sa syudad. Oh my! Napabulalas ang aking ina. Sa labas ng bintana, bumungad ang skyline ng Metro Manila. Isang hanay ng mga nagtataasang gusali. Isang komplikadong network ng mga skyway. Isang malaking metropolis kung saan nagkakatugma ang luma at bago. Ibang-iba ang sukat kumpara sa London. Bahagyang bumuka ang bibig ng aking ama. At mahina siyang bumulong. Mas malaki pa kaysa sa London. Sa isang salitang iyon, nasabi na niya ang lahat. Ang syudad na dating wasak dahil sa digmaan, ay ngayon ay isang malaking syudad na nakahihigit pa sa London. Ang populasyon po ay 14 milyon. Paliwanag ni Mateo. Kung isasama ang buong metropolitan area, aabot po sa mahigit 15 milyon. Isa sa mga pinakamalaking urban agglomeration sa mundo. 25 milyon? Muling tanong ng aking ama. Opo, mahigit 1/4 ng populasyon ng Pilipinas ay nandito po. Nang makarating kami sa estasyon, muli kaming nagulat. Ang estasyon mismo ay parang isang malaking shopping mall na may mga restaurant at tindahan.
Habang nasa taxi papuntang hotel, nagtanong ang aking ama. Ganito ba kaliwanag ang syudad na ito kahit gabi? 24 hours a day, a city that never sleeps. Sagot ng driver. Kahit hating gabi, bukas po ang mga convenience store. At sinasabing pinakaligtas sa buong mundo. Pinakaligtas sa mundo? Nagdududang tanong ng aking ama. Opo, okay lang pong maglakad ang isang babae ng mag-isa kahit gabi. Pagpasok namin sa lobby ng hotel, sabay-sabay na yumuko ang mga staff. Welcome po. Mabilis na natapos ang check-in gamit ang isang tablet. Ang elevator ay bumukas. Bago pa man namin pindutin ang button, ina-anticipate po ng AI ang inyong kilos. Paliwanag ni Mateo. Mula sa aming suite sa 40th floor, ang tanawin ng Maynila sa gabi ay nakamamangha. Milyon-milyong ilaw na dumadaloy na parang ilog. Tumayo ang aking ama sa tabi ng bintana at matagal na tumingin. At umiling siya. Maling-mali pala ang akala ko. Ito ang unang malaking lamat sa pader ng kanyang prejudice. Ngunit simula pa lamang ito. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros, ang walled city. Daan-daang taon na po ang kasaysayan nito. Paliwanag ni Mateo. Maingat pong pinangangalagaan at nire-restore ang mga lumang gusali. Kamangha-mangha, sabi ng aking ama. Naglakad kami sa mga kalyeng bato. Napakasigla. Wow! Ang ganda ng simbahan! Tuwang-tuwang sabi ni Emily. Pumasok kami sa loob at nagulat sa karangalan nito. Ang amoy ng kandila, ang tahimik na kapaligiran. Gawa lang sa bato at kahoy, ang lahat ng ito. Namangha ang aking ina. Ang tradisyonal na arkitektura po ng Pilipinas ay nagbibigay halaga sa pakikipag-ugnayan sa kalikasan, paliwanag ni Mateo. Mga teknik na pinagdugtong-dugtong ang mga bato at kahoy nang hindi gumagamit ng pako. Matibay din po ito laban sa lindol. Paglabas namin ng Intramuros, pumunta kami sa isang lugar kung saan pwedeng magsuot ng tradisyonal na kasuotan. Tuwang-tuwa na si Emily. Ate, magsuot tayo ng Filipiniana. Perfecto, para sa Instagram. Nagpakita rin ng interes ang aking ina. Sa huli, lahat kami ay nagsuot. Ako ay nagsuot ng asul na terno, si Emily naman ay pink. At nang alukin namin ang aking ama, hindi inaasahang pumayag siya. Sa kanyang suot na barong Tagalog, mas bumagay ito sa kanya kaysa sa inaasahan. Lord Richard, bagay na bagay po sa inyo, namanghang sabi ni Mateo. Naglakad kami sa mga lumang kalye, nasuot ang aming mga kasuotan. Ang mga makikitid na eskinita, ang mga bahay na bato. Ang nakakagulat ay may mga taong nakatira pa rin sa mga lumang bahay na iyon. May nakatira pa ba talaga sa mga lumang bahay na ito? Tanong ng aking ina. Opo, moderno po ang loob, pero pinapanatili po ang tradisyonal na itsura sa labas. Sagot ni Mateo. Magkasama pong nabubuhay ang nakaraan at ang kasalukuyan. Pumasok kami sa isang tradisyonal na restaurant sa loob ng isang bahay na bato. Tikman niyo po ang bibingka at puto bumbong, alok ni Mateo. Ang kombinasyon ng mainit na kakanin at mainit na tsokolate ay perpekto, kakaiba, sabi ni Emily. Sa katabing mesa, narinig namin ang mga dayuhang turista na umorder sa Filipino. Salamat po. Masarap. Nag-aaral ng Filipino ang mga dayuhan? Gulat na tanong ng aking ama. Kamakailan. Dumami po ang mga dayuhang nag-aaral ng Filipino dahil sa interes sa kultura ng Pilipinas. Sabi ng may-ari ng restaurant na may pagmamalaki, malaki rin po ang impluensya ng P-pop at mga teleserye. Pumunta kami sa isang sikat na restaurant para sa hapunan. Malutong at bagong luto na lechon. Ito pala ang tunay na lechon. Tumango ang aking ama habang kumakain. Napanatili ang lasa ng karne. Pagkatapos, bumisita kami sa National Museum. Mga ginto, mga lumang santo, mga obra ni Juan Luna. Tingnan ninyo ang spoliarium. Namangha ang aking ina. Daan-daang taon na, pero napakaganda pa rin. Gabi. Habang pabalik sa hotel, sinabi ng aking ama, hindi ko alam na ganito pala pinapahalagahan ng Pilipinas ang kasaysayan.
Akala ko isang modernong bansa lang ito. Nang gabing iyon, nag-message sa akin si Mateo. Kumusta ang araw ninyo? Nang gabing iyon, Manggani. Ang gabing iyon, Manggani. Mukhang bumubukas na ang isip ni Papa. Oo nga, unti-unti nang gumuho ang pader ng prejudice. Sa ikatlong araw, tiningnan namin ang kasalukuyan ng Maynila. Ang unang destinasyon ay ang Bonifacio Global City, BGC. Isang planned city po ito na puno ng mga modernong gusali at sining, paliwanag ni Mateo. Mas mataas pa kaysa sa The Shard sa London, sabi ni Emily. Mula sa rooftop bar, ang tanawin ng Maynila ay nakamamangha. Isang malawak na panorama ng syudad, ilog, at mga gusali. Doon po ang Laguna de Bay, itinuro ni Mateo. Malapit po ang kalikasan sa syudad ng Maynila. Sa isang glass floor area, kinabahan din ang aking ama. Ligtas ba ito? Reinforced glass po iyan. Kahit tumalon pa ang isang elepante, hindi po masisira. Pumunta kami sa Makati. Ang dami ng tao sa Greenbelt ay nakakalula. Paano nakakalakad ang ganito karaming tao nang hindi nagkakabanggaan? Obserbasyon ng aking ama. May disiplina sila. Kilala po ang mga Pilipino sa pagiging disiplinado, paliwanag ni Mateo. Pagkatapos, bumisita kami sa isang showroom ng mga pinakabagong teknolohiya. Lahat ba ito ay gawang Pilipino? Gulat na tanong ng aking ina. Mga camera, gaming consoles, robotics. Isa po kaming technology powerhouse, sabi ng staff na may pagmamalaki. Hinawakan ng aking ama ang isang bagong kamera at namangha, posible pala ang ganitong teknolohiya. Napakagaling. Pagkatapos ng hapunan, dinala kami ni Mateo sa isang 24-hour cafe. 10:00 na ng gabi, pero puno pa rin ang cafe ng mga taong nag-aaral at nagtatrabaho. Masipag po ang mga Pilipino, sabi ni Mateo. Sa katabing mesa, isang dayuhan ang nag-aaral ng Filipino. Bakit ka nag-aaral ng Filipino? Tanong ni Emily. Gusto kong magtrabaho sa isang kumpanyang Pilipino, sagot ng isang binatang Amerikano. Gusto ko ang kultura ng Pilipinas, ligtas, at masarap ang pagkain. Idinagdag ng isang babaeng Pranses. Ang P-pop, mga pelikula, fashion, lahat ay cool. Lagpas 11:00 na ng gabi. Ngunit maliwanag pa rin ang mga kalye, mga convenience store, restaurant, karaoke. Lahat bukas. Talagang isang syudad na hindi natutulog, sabi ng aking ama. Pero ligtas ba? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataang babae ang dumaan na nagtatawanan. Gabi na pero wala silang bahid ng takot. Ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo, sabi ni Mateo, nang may kumpiyansa. Ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaligtas. Ligtas po maglakad ang isang babae ng mag-isa sa gabi. Sa taxi pabalik sa hotel, sinabi ng aking ama, ang enerhiya ng syudad na ito ay kamangha-mangha. Mas masigla pa kaysa sa London. Nang gabing iyon, pumasok si Emily sa aking kwarto at tuwang-tuwang sinabi, Ate, mukhang sobrang-sobra ang pagkamangha ni Papa. Sabi niya, hindi niya alam na ganito kaganda ang Pilipinas. Oo nga, mabilis na gumuho ang pader ng prejudice. Ang ika-4 na araw ay espesyal. Inimbitahan kami sa bahay ng mga magulang ni Mateo. Pupunta kaya talaga si Papa? Nag-aalala ako. Ngunit hindi inaasahan. Pumayag siya. Kailangan kong makita ang kanilang tunay na pamumuhay para lubos kong maintindihan. Nakatira ang mga magulang ni Mateo sa isang upscale na subdivision sa Alabang. Mula pa lang sa pasukan, sunod-sunod na ang aming pagkamangha. Bumukas ang gate gamit ang isang automated system. Tuloy po kayo. Masayang sinalubong kami ng ina ni Mateo. Salamat po at nakarating kayo mula sa malayo. Pagpasok namin sa bahay, namangha kami sa eleganteng interior. Mula sa bintana ng sala, tanaw ang magandang hardin. Napakaganda ng tanawin, sabi ng aking ina. Sa hapagkainan, isang magandang handaan ng mga pagkaing Pilipino ang nakahain.
Kayo po ba ang nagluto ng lahat ng ito? Gulat na tanong ng aking ina. Ito po ang hospitality ng mga Pilipino. Sagot ng ina ni Mateo. Lalo na po para sa mga mahahalagang bisita, buong puso po kaming naghahanda. Habang kumakain, nagsalita ang ama ni Mateo. Noong bata pa ako, nag-aral din ako sa Britanya. Marami akong natutunan doon. Talaga po? Nagpakita ng interes ang aking ama. Noon, ang Britanya ang aming pangarap. Hanggang ngayon, iginagalang namin ito. Pero ngayon, mayroon na ring sariling lakas ang Pilipinas. Anong lakas po iyon? Ang pagiging masinop at ang pagkakaisa. Sa medisina man o teknolohiya, ang mga Pilipino ay nagbibigay pansin sa mga detalye. Habang binabalatan kami ng prutas ng ina ni Mateo, sinabi niya, "Napakabait po ni Sophie, kaya panatag na po kami. Napakaswerte ng aming anak." "Hindi po, ako po ang maswerte," sabi ko ng may hiya. Pagkatapos kumain, ipinakita ng ama ni Mateo ang kanyang library. Puno ng libro ang isang buong pader. Maraming libro sa medisina, interesadong sabi ng aking ama. Kalahati po niyan ay mga English textbooks. Kumuha ng isang libro ang ama ni Mateo. Pamilyar po ba kayo sa librong ito? Isang medical textbook mula sa Oxford. "Ah, ang librong ito!" Tuwang-tuwang sabi ng aking ama. Ito rin ang inirerekomenda ko sa aking mga estudyante. Agad silang nagkasundo sa pag-uusap tungkol sa medisina. Magkaiba man ang kanilang espesyalidad, mayroon silang pagkakaintindihan. Bilang mga doktor, pag-alis namin, binigyan kami ng ina ni Mateo ng pasalubong. Isang magandang bayong na puno ng mga kakanin at prutas. Isang maliit na alaala lang po sa pagbisita ninyo sa Pilipinas. Maraming, maraming salamat po, naantig na sabi ng aking ina. Sa kotse, sinabi ng aking ama, napakabait nilang mga tao. Tinanggap nila tayo ng walang prejudice. Iyon ang araw na naramdaman ko ang puso ng Pilipinas. Sa huling gabi, dinala kami ni Mateo sa isang espesyal na lugar. Isang sunset cruise sa Manila Bay. Dito po pinakamagandang pagmasdan ang gabi sa Maynila, sabi ni Mateo, nang umandar ang barko. Bumungad ang panorama ng skyline ng Maynila. Ang kumikinang na mga ilaw ng mga gusali, at ang sikat na Manila Bay sunset. Hindi ka panipaniwala, sabi ng aking ama. Ito ang bansang bumangon mula sa digmaan. May live band na tumutugtog sa barko. Ang ganda ng pagsasama ng tradisyon at modernidad, sabi ng aking ina, sa sandaling iyon. Huminto ang musika at dumilim ang mga ilaw. Nagtaka kami kung ano ang nangyayari nang biglang isang spotlight ang tumutok sa akin at lumuhod si Mateo sa aking harapan. "Sophie," nanginginig ang boses ni Mateo. "Mula nang makilala kita, tuluyan nang nagbago ang aking buhay." Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon ng velvet, isang singsing. "Sa magandang syudad na ito, sa aking bayan, may gusto akong itanong sa iyo." Bumuhos ang aking luha. Ang mga tao sa paligid ay pigil ang hininga. "Yes, yes," sagot ko, napuno ng palakpakan at sigawan ang barko. "Congratulations! Beautiful!" Mga pagbati sa iba't ibang wika. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang isinusuot ang singsing. "Sorry, nanginginig ako," sabi niya nang may hiya. "Ako rin nanginginig," sabi ko habang umiiyak. Sa sandaling iyon, lumapit ang aking ama. Kinabahan ang lahat. Ano kaya ang kanyang reaksyon? Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo at sinabi, "Alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat." Seryosong sagot ni Mateo. Noon, sabi ng aking ama habang nakatingin sa skyline ng Maynila, "Maling-mali ako. Ang bansang ito ay isang napakagandang lugar." Nagpatuloy ang aking ama, "Ang karangalan ay hindi nagmumula sa dugo, kundi sa gawa. Tulad mo, at tulad ng mga tao, sa bansang ito." Niyakap din ako ng aking ina. "Congratulations, Sophie!
nakakilala ka ng isang napakabuting tao. Si Emily naman ay abala sa pagkuha ng litrato. Ate, viral to sa Instagram. Manila Bay proposal. Nang pabalik na ang barko sa daungan, isang fireworks display ang nagsimula. Makukulay na paputok na nagpaliwanag sa kalangitan. Inihanda mo rin ba ito? Tanong ko. Hindi. Ito ay isang tunay na pagkakataon. Gulat ding sabi ni Mateo. Parang fiesta ngayon. Tadhana. Ngumiti ang aking ama. Maging ang langit ay nagdiriwang. Nang gabing iyon sa hotel, nagpatuloy ang pagbati ng aking pamilya. Mabuti na lang at nakilala natin ang pamilya ni Mateo. Taos-pusong sabi ng aking ama. At dahil nakita na natin mismo ang Pilipinas, tinanggal mo na ang prejudice mo, di ba? Pabirong tanong ni Emily. Tuluyan ko nang tinanggal. Pag-amin ng aking ama. Ang Pilipinas ang hinaharap. Ngayon ko lang naintindihan. Pagbalik namin sa London, isang linggo ang lumipas, naging viral ang post ni Emily sa social media. Ang ate ko, engaged na sa isang Pilipinong doktor. Manila Bay proposal. Sa isang araw, umabot sa 1,000,000 views. 500,000 likes. Bumuhos ang mga komento. Sana all, the best ang mga Pilipinong lalaki. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas! Isang araw, tumawag ang BBC. Sophie, maaari ka ba naming interviewin? Tungkol sa pag-iibigan ng isang British noble at isang Pilipinong doktor. Tatanggihan ko sana, ngunit sinabi ni Mateo. Magandang pagkakataon ito para makilala nila nang tama ang Pilipinas. Sa araw ng broadcast, puno ng tensyon ang studio. Paano kayo nagkakilala? Nakita ko siyang nagligtas ng isang pasyenteng inatake sa puso sa subway. At parang tadhana, nagkita kaming muli. Kumusta ang Pilipinas? Ibang-iba sa aking prejudice. Ligtas, maunlad, at higit sa lahat, mababait ang mga tao. Nagpa-interview din ang aking ama. Noong una, tutol daw po kayo. Nahihiyaman akong aminin. Pero totoo po, mayroon akong prejudice. Ngunit nang makita ko mismo, ang Pilipinas ay isang kamangha-manghang bansa. Ngayon, ipinagmamalaki kong magkaroon ng isang manugang na Pilipino. Pagkatapos ng broadcast, naging mainit ang reaksyon. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Nag-apply na ako ng visa papuntang Pilipinas. Hindi pala pantasya lang ang mga teleserye at pelikulang Pilipino. Tumawag din ang aking mga kaibigan. Sophie! Nag-apply ako sa isang kumpanyang Pilipino. Sa London branch nila. Mabilis na kumalat ang pagbabago. Dumami ang mga klase ng Filipino sa mga universidad sa London. At laging puno ang mga job fairs ng mga kumpanyang Pilipino. Dumagsa rin ang mga tanong sa ospital ni Mateo. Paano makakapunta sa Pilipinas para sa medical training? Gusto kong mag-apply sa isang universidad na ospital sa Maynila. Isang araw, isang nakakagulat na balita ang lumabas. British Health Service. Pag-aaralan ang medical system ng Pilipinas. Habang tinitingnan ang diaryo, sinabi ng aking ama, dumating na ang panahon na ang Britanya naman ang matututo sa Pilipinas. Sa panahong iyon, kumilos na rin ang gobyerno ng Pilipinas. Pinalawak ang pagtanggap ng mga global talents. Pinalakas ang suporta sa mga dayuhang residente. Agad na nauubos ang mga tiket sa mga P-pop concerts. Ang mga restauran ng Pilipino ay laging fully booked. Nang malaman ang balita ng aming kasal, bumuhos ang mga pagbati. Maging tulay sana kayo ng dalawang bansa. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng interes sa Pilipinas. Tunay ngang naging tulay kami. Ang tulay sa pagitan ng Britanya at Pilipinas. At 1 taon ang lumipas. Asawa na ako ni Mateo at nakatira na sa Maynila. Paggising ko sa umaga, tanaw ko ang skyline ng Makati. Sophie, almusal na, tawag ni Mateo mula sa kusina. Sa hapagkainan, mayroong toast, kape, at masasarap na prutas ng Pilipinas. Pagbukas ko ng TV, balita sa BBC, ang mga visa application papuntang Pilipinas. Muling umabot sa all-time high.
Dumami ng husto ang mga dumarating sa NAIA at Clark. Nagpatuloy ang news anchor. Ang mga kabataan mula sa buong mundo ay dumarating sa Pilipinas. Ito na ang naging lupain ng oportunidad sa lahat ng larangan. Edukasyon, medisina, teknolohiya, at kultura. Ipinakita sa screen ang paliparan ng Pilipinas. Mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na may pananabik sa kanilang mga mukha. Nandito ako para magtayo ng negosyo, sabi ng isang binatang Amerikano. Nandito ako para pag-aralan ang beauty technology ng Pilipinas. Masayang sabi ng isang babaeng Pranses. Natanggap ako sa isang engineering research institute dito, sabi ng isang binatang Indian na may pagmamalaki. Ngayon, marami na kaming mga kaibigang dayuhan. Ang aking kaklase sa Oxford na si James ay nagtatrabaho sa isang IT company sa Pilipinas. Si Marie mula sa Sorbonne ay nagtatrabaho sa isang cosmetics company. Ang Maynila na ang sentro ng mundo, sabi ni James. Ipinagmamalaki kong magtrabaho dito. Dumating din si Emily sa Pilipinas noong nakaraang taon. Nag-aaral siya sa isang language school. Ate, pumasa ako sa Filipino Language Proficiency Test N2, pagmamalaki ni Emily. Halos Pilipino ka na. Siyempre, sa susunod na taon, magtatrabaho na ako sa isang kumpanyang Pilipino. Madalas ding bumisita ang aking mga magulang. Ang aking ama ay natuto ng uminom ng lambanog. Napakasarap ng alak na ito, sabi niya, habang hawak ang isang baso. Tunay na Pilipinong biyenan na kayo, natatawang sabi ng ama ni Mateo. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang international medical cooperation team. Ako ang namamahala sa training ng mga medical professionals mula sa buong mundo. Ngayon, 30 tao mula sa Britanya ang dumating para sa training. Gusto naming pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Ang robotic surgery technology ninyo ay kamangha-mangha. Ang emergency response coordination ninyo ay napaka-episyente. Nakakaramdam ako ng pagmamalaki na ngayon, ang Pilipinas na ang nagtuturo sa ibang bansa. Sa hapon, naglalakad kami ni Mateo sa tabi ng Manila Bay, ang lugar kung saan ako nag-propose. Hindi ka nagsisisi? Tanong ni Mateo. Kahit isang beses. Sagot ko. Ito na. Ang aking tahanan. Totoo. Ang Maynila na. Ang aking bayan. Ang mababait na kapitbahay. Ang maginhawang sistema. Ang ligtas na syudad. Ang masarap na pagkain. At higit sa lahat, dito ay mayroong hinaharap. Ang syudad ay puno pa rin ng mga dayuhan na may dalang pangarap. Sa mga cafe, maririnig ang iba't ibang wika. Sa mga universidad, magkakasama ang mga estudyante na may iba't ibang kulay ng balat. Naging sentro na ng mundo ang Pilipinas, sabi ni Mateo. Oo, ngayon, ang buong mundo ay nakatingin sa Pilipinas. Ang bansang bumangon mula sa abo. Naging isang economic powerhouse. Ang bansang may mataas na antas ng edukasyon at kulturang nangunguna sa mundo. At higit sa lahat, ang bansang may mainit na diwa. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Ang enerhiya ng siyudad na ito, na parang apoy, ang humihila sa buong mundo. Napakaswerte ko. Nakilala ko si Mateo at ang napakagandang bansang ito. Ngunit ngayon, alam na ng lahat, ang sentro ng hinaharap, ang lupain ng oportunidad, ang lugar kung saan natutupad ang mga pangarap. Iyan ang Pilipinas. Mahal kita, Pilipinas. Bulong ko. Dahil ito na ang aking bansa. Hanggang dito na lang ang kwento ni Sophie, isang anak ng British noble. Kumusta po? Ang pagbabago ng pananaw ng isang pamilyang puno ng prejudice matapos nilang maranasan mismo ang Pilipinas. At ang katotohanan na ngayon, ang mga kabataan mula sa buong mundo ay dumarating sa Pilipinas para sa mga oportunidad. Ang Pilipinas ngayon, na binuo ng pagsisikap ng ating mga ninuno, ay isa ng maunlad na bansa na hinahangaan at tinitingala ng buong mundo. Ang kwento ng Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak ay patuloy naming ibabahagi sa aming channel. Kung nais ninyong ibahagi ang pagmamalaki sa pagiging Pilipino,
mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming video. At kung mayroon kayong nais sabihin sa pamilyang ito, mag-iwan lamang ng komento. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwentong magpapainit ng ating mga puso. Ito po ang inyong kwentong nakakaantig. Maraming salamat po.